Alam mo bang may secret paradise few hours lang from the city? Well, let me take you to Camotes Island. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Ito, solo travel vlog here in Camotes Island. Let's go! Paano nga ba pumunta dito sa Camotes? From Manila you will fly to Cebu Bactan International, one of the best airport dito sa Pinas. Nagsinungulog nga pala muna ako bago ako nag-Camotes. If you go direct to Camotes Island, you can go straight to North Bus Terminal to the Now Port. O diba, may pagsalubong pa talaga sa inyo. Charot, ayun, so bili na nga tayo yung ticket. 185 pesos nga pala yung fare plus 10 pesos for the terminal and environmental fee. So let's go now. Excited na. 2 hours nga pala magiging travel time natin dyan. So wag pala kayo makonfuse. Meron silang aircon and non-aircon. Pumesto kasi ako sa non-aircon. Kala ko kasi walang difference yung fare. So yun lang. Share lang. Okay lang, at least maganda naman yung view natin. O, diba? Bongga, let's go. Nasa Camotes Island. 2 hours later. Grabe, sa pantalan pa lang, ang linaw na ng tubig. Ng tubig. Nga pala, nagstay pala ako dito sa Camotes Hostel for 5 days. Pero dapat 3 days lang at dahil mura nga dito, napa-extra ng explorer nyo. Bait pa ng owners and napaka hands-on. So tara, bigyan ko kayo ng short preview sa accommodation ko. Let's go! So I'm here in Camotes Hostel. So looks like I'm having a premium room, o diba? For only 450 pesos with breakfast pa. Dapat marami kami dito, kaso nga lang, Dahil nga low season sa pagpunta ko. wala akong kasama at ginawa ko na lang sa bahay yung kanilang room. Ayan o, diba? So parang kumuha ka na rin ng own hotel room mo, o diba? So linis pa ng CR nila. Yan, aircon room. Yan, with my own bathroom, with shower. So let's go out. Ayan yung view, ang ganda. With breakfast yun, kaya so magsasabi na tayo ng breakfast. Wait lang. Ang ganda ng area. Tapos dito yung kanilang kainan. Hi! Panipakat. Ayun, cute, di ba? 560 pesos yun. Ay, di ba? Cute, super cute. Pero this one naman is fun lang siya. So, check natin yung loob. So, this is their glamping room for 560 pesos. Ang ganda. Ang cute. No? Super sulit na sulit talaga dito. Diba? So, TPDP ang tag ng mga person. Ayan. So, dapat kasi kukuha ko ng mas may pool. Kaso nga, anong oras ako dumating dito? 4 p.m. So, ito yung naging first choice ko. Pero nagtuloy-tuloy na. Walk-in lang pala ako na nagpunta ako dyan sa Camotes. Sobrang solid din ang breakfast nila. Perks pag sa hostel ka nag-stay, you meet different people and make friends. I will show you do it again, guys. Oh my gosh. Party yarn. Meron din pala silang motor rental dito and tours. Pero hindi ako sa kanila nakapag-rent. 300 to 500 peso ang rate sa motor. Depende kung gaano ka katagal sa isla. At dahil tamad ka at ayaw mo mag-search, tuturuan na din kita sa itinerary mong hinayupa ka. Charot lang, syempre. Ready your helmet at gala time na. Let's go! Unang destination is Santiago Beach. Anytime pwedeng puntahan, 5 minutes away lang from hostel. Diyan ako natambi at nakain din. May mga resto na yan dyan sa area na yan. By the way, lahat nga pala ng spots dito ginawan ko na ng vlog. Baka pati yan, tamaring ka pa ha. Manood ka na lang. And syempre pa-like and subscribe na rin pag may time. Sa pilat na minsan lang naman ako manlamig. Hayaan mo na. Thank you in advance. Okay, balik kwento na tayo. Heto nga pala yung pwede nyo sundan pag one day tour lang kayo. Galing sa port, you can start sa Amazing Island. Sobrang solid dyan kasi may pa-surprise effect yung area na yan. Then, Paraiso Cave, para tong park na maraming pang IG-gram post sa place. O, diba? Favorite nyo yan, I'm sure. Then, both caves nga pala is may accommodation din. Next is Heaven Cave. Heto naman yung may pa-story and may ibang surprises kung makikita. But lahat ng caves is good for swimming.
May entrance fee rin pala. You can check it na lang sa vlog ng bawat area. By the way, you can have your lunch break sa Lake Danao Park, which is ang entrance fee is 30 pesos. Solid mag-food trip dito. Yummy pa ng mga foods and affordable. May iba't ibang activities din sila sa area like zipline, water activities. Kasabitin ng time ko no nandyan ako. Then next stop nyo pang Bacau Beach, which is heto yung sikat sa mga local. Then may shortcut nga pala mula dito sa papunta sa islang ng Tulandayat. Heto yung masasabi kong Little Boracay ng Camotes. Hindi ko lang na-try yung snorkeling area nila pero tingin ko maganda at alaga nila dun sa isla. Kaya wag nyo i-miss out pa sa bucket list nyo. Wag ako gayahin kasi nagmamadali din ako para mahabol ko yung last stop ko na medyo 20 to 30 minutes pa ang layo. Pero worth it naman ang paglipad ko sa area at nabutan ko pang bukas. Scary nga lang nung una at hetang pinakamalalim atang kid na nababa ko sa Camotes. And solo pa. Pero andito na kaya laban lang yan pag may tao. Buti na lang at may tao sa loob kaya na-enjoy ko pang last minute swimming. Sakto lang yung lamig ng tubig mo kung madaming bats na atang nawibibig. Charat! Natangay ko pa nga yung dalawang kasama ko. In fairness, game din sila sa galaan at pinasyal nga nila ako sa San Francisco Bay. Sentro ng Camotes at dito din yung may ATM. Meron din iba't ibang kainan dito at mangrove view. Dinala nga nila ako ng mga kasama ko sa sikat na barbecue sa kanila. Third wheel muna ako sa date nila. At tinatry nila sa akin ang masarap nilang balbacoa. Napaka-juicy at sobrang malasa nito. Kaya never talaga akong binigo ng Camotes pagdating sa foods experience. Time check, 7:37, nakauwi tayo. Grabe, so medyo scary yung pauwing daan dinaanan namin. Pero okay lang. Scary naman. Ayan, so pahinga muna. So, bye-bye. But if you have more time in Camotes, meron pa kayong mga places na hindi nyo dapat mamiss sa bucket list nyo sa isla. Pero pag nag-stay kayo sa hostel, pwede nyo na unahin ng Himensolan Beach, which is sikat to sa floating cottages na good for groups na. And next is my most favorite, ang Mangodlong Rock. Good for swimming, super nice ng beach, and ang sarap kumain at mag-chill dito. Halos every day yata ako dito nakatambay. Sobrang solid pa ng sunset dito. Halos complete package kumbaga ang resort natin. May 2 ports nga pala ang Camotes Island. Yung mga unang pinuntahan natin is San Fran area. Sa Poro side naman tayo, medyo malayo-layo nga lang to sa hostel, pero okay lang, may accommodation naman din doon. First step is Pangunuran, hindi pa na-develop yung area sa pababang area nito. Kaya ultimo ako sumuko. Best! Hindi ako nakakababa dyan. Alamin nyo na lang kung bakit, pero mukhang amazing naman yung falls. Second is Bukilat Cave. Ito yung pinakadulo na yata. Sawa ka. Akala ko nga wala na akong pet, pero wala naman talaga. Nagsisaling longs, but ba? Pang-engkanta jump peg dito, kaya pala madami nagsushoot sa area. In fairness, sulit ang punta. Mesmerizing siya. Then last is the Busay Falls, kung saan sinumpong ako ng pagkasyunga, kaya wag nyo yung gagayahin. Maliit lang yung falls, pero grabe ang kulay. Tapos iisipin mo paano nangyari yun. Nasira pa to ng bagyo ha. Pero ang ganda niya is lutang na lutang pa din. Grabe ang adventure ko dito. Kaya don't forget to bring water and insect repellent. Pumili rin ng motor na bago para tipid sa gas. Sa 5 days ko, 250 pesos lang ang gastos ko sa pag-ikot sa buong isla. And all in all, sobrang enjoy ng adventure ko dito. And plus pa yung mga taong na-meet ko along the way. It's a great island, ang daming pwedeng gawin. Solo-friendly din siya. Safe and visible na may mga tao sa tourist place nila. Happy people ang mga taga-isla, kaya very approachable. So hoping my vlogs helps you. If yes, like and comment naman dyan. Comment ka na din kung saan next destination natin. Happy travels to everyone. Bye-bye. So, mag-ready tayo kami. Ang pinaka-cute na baby ng Camote. Smile. Bye-bye, baby. Ay, bye-bye. Dinatilya na ito pagbalik na ulit. So I'm going back home, back to Reality Beach.